Ang susunod na programa ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay na magulang ang kailangan. Maaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga batang manonood. Matuto at maaliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Medyo rated SPG tayo ngayon mga ka-LE at muli na naman tayong papasok sa teritoryo ng relihiyon. Kaya naman ito ng ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manonood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayon may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula. Kumuha ka na ng fishbowl at kape. Umupo at mag-relax dahil pag-uusapan na natin ang The Burning Bush Theory. Bago ko simulan ng ating episode, gusto ko lang muna i-shoutout ang Jekoy's Milkshake Bagong Silang. Kung ikaw ay nakatira sa Bagong Silang, Caloocan City at may malapit na stall ng Jekoy's Milkshake sa iyo, bumisita ka na at umorder ng Mango Graham at Cheesy Graham Shake. Masarap ang mga products nila mga ka-LE, lalo na ang Cheesy Graham Shake. Nako, favorite ko yan. Shoutout sa Jekoy's Milkshake at salamat sa pag-sponsor ng video na ito. Taong 1995, nadiskubre ng mga researchers ang isang espesyal na kuweba sa Minorca Island sa Spain. Naniniwala ang mga archaeologists na ang kuwebang ito ay ginawang tirahan ng mga sinaunang tao noong Bronze Age, kaya nagsagawa sila ng paghuhukay sa loob ng kuweba. Kanilang natuklasan na ang kuwebang ito pala ay isang himlayan o libingan ng mga sinaunang tao 3,000 taon nang nakararaan dahil nadiskubre nila ang humigit sa 200 labi ng mga tao na inilibing sa kuwebang ito. Ngayon mga ka-LE, sa tabi ng mga labi na kanilang nahukay, makikita ang isang misteryosong kahon. Ang mga kahong ito ay binuksan ng mga researchers at nakita nila sa loob nito ang mga hibla ng buhok ng tao. Ngayon mga ka-LE, pinag-aralan ng mga eksperto ang mga buhok na kanilang nakita sa loob ng sinaunang kahon at lumabas sa kanilang pag-aaral na ang mga buhok na ito ay nagtataglay ng atropine at scopolamine, mga substance na nakakahay at nagdudulot ng hallucinations at deliryo. Ibig sabihin nito mga ka-LE, ang mga tao noong Bronze Age ay gumagamit na ng mga droga at may kaalaman na sila sa mga halamang gamot na nakakahay at nakakapagdulot ng hallucinations. Ngayon mga ka-LE, hindi ito itinuturo sa atin tuwing pinag-aaralan natin na kasaysayan. Siguro dahil ang topic na ito ay sensitibo para sa ating kultura at lipunan. At disclaimer lang mga ka-LE, hindi ko pinopromote ang bagay na ito. Gusto ko lang pag-usapan ito dahil nakakaintriga talaga. Maraming ebidensya ang nagpapakita na ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot tulad ng mga marijuana at iba pang hallucinogen ay talamak at normal lamang sa sinaunang mundo. Ito ay dahil ang mga substance na ito ay ginagamit ng mga sinaunang tao sa kanilang mga relihiyosong ritual at mga seremonya. Sa katunayan nga mga ka-LE, talamak ang mga gamot na ito sa mga sinaunang European, Mesoamerican, East Asian, Mesopotamian at Egyptian civilization. Dokumentado sa kasaysayan na ang paggamit ng opium ay talamak sa ancient China. Sinasabing ginagamit nila ang mga ito noong hindi pa naiimbento ang aspirin at penicillin. Pinaniniwalaan din na ginagamit ng mga Babylonian doctors ang mga halamang gamot na ito bilang pain reliever. Sa ancient Assyria naman, nadiskubre ng mga archaeologist ang mga garapong naglalaman ng dinurog na opium, habang ang mga Egyptians naman ay ginagamit ang mga drogang ito sa kanilang mga religious rituals at panggamot sa mga sakit. Noong 2023 nga mga ka-LE, nadiskubre ng mga researchers sa Egypt ang hallucinogenic substance sa loob ng isang 2,200 years old na Egyptian vase.
Sa vase na ito, nakaukit ang mukha ni Bes, ang Diyos ng pagdadalang tao at kaligayahan, at pinapahiwatig nito na ginagamit nila ang mga hallucinogens na ito tuwing sila ay nagsasagawa ng relihiyosong ritual at mga festivals. Maaring iniisip ng mga sinaunang Egyptians na mahiwaga ang drogang laman ng mga vase na ito dahil tuwing kinakain o iniinom nila ito, nakikita at naririnig nila ang mga Diyos. Ngayon mga ka-LE, maraming eksperto ang nagsasabi na malaki ang naging impluwensya ng mga nakakahay na halamang ito sa religious concepts na nabuo ng mga sinaunang tao. Sa katunayan, sa South America, may mga relihiyon pa rin ang gumagamit ng mga nakakahay na halamang gamot na ito para sa kanilang mga religious practice. Ang isang tribo sa South America ay gumagamit ng hallucinogenic drug na kung tawagin ay ayahuasca at sinasabing ang epekto nito sa isip ng tao ay nahahawig sa epekto ng marijuana. Pero ginagamit ito ng mga katutubo tuwing sila ay magsasagawa ng religious rituals. Ngayon mga ka-LE, dahil mayroong link ang mga hallucinogenic drugs na ito sa mga religious visions at concepts ng mga sinaunang tao, gusto kong malaman kung may ganitong klaseng kaso rin kaya na mahanap tayo sa Biblia. Kaya naman nag-research ako at ang mga natuklasan ko ay nakagulat. Napakarami kasing tuklas sa ancient Israel ang nagsilang ng mga teoryang nagsasabi na ang ilan sa mga biblical narratives ay nagsasalaysay ng mga kwento kung saan ang mga karakter na propeta ay hay na hay sa halamang gamot. Simulan natin kay Moses ang ating usapan, ang taong sumulat ng Ten Commandments. Sa mga hindi pamilyar sa kwento ni Moses, heto ang nangyari. Ayon sa Bible, si Moses ay nagpapastol ng mga hayop ni Jethro na kanyang biyanan na pari ng Midian. Dinala ni Moses ang mga hayop sa ilang at naparoon siya sa Herob, ang bundok ng Diyos. Doon ay nagpakita sa kanyang anghel ng Panginoon sa anyo ng nagliliyab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moses na kahit nagliliyab ang punong kahoy ay hindi ito nasusunog. Kaya naisip ni Moses, nakapagtaka, bakit kaya hindi yun nasusunog? Malapitan nga at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon na papalapit si Moses para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moses, Moses, sumagot si Moses, narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandals dahil banal na lugar ang iyong kinatatayuan. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moses, tinakpan niya ang kanyang muka dahil natakot siyang tumingin sa Diyos. Basically mga ka-LE, may nakitang nasusunog na halaman o puno si Moses habang siya ay nagpapastol. Nilapitan niya ito para mag-imbestiga, tapos bigla niyang narinig ang isang boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Ang boses na kanyang naririnig ay nagpakilala at sinabi nito sa kanya na siya ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Nagtagal pa si Moses sa presensya ng nasusunog na halaman at pinagpatuloy pa niya ang pakikipag-usap sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya ang mga plano nito para sa mga Israelita at bumaba si Moses sa bundok dala ang mensahe at plano ng Diyos. Ngayon mga ka-LE, hindi ba't ang weird ng kwentong ito? Hindi mo maiwasang mapaisip, ano kayang nais ipahiwatig ng kwento ni Moses? Nilapitan niyang isang nasusunog na halaman, tapos nagsimula na siyang makarinig ng boses. Posible kaya na nakakahay o nakakahalucinate ang nasusunog na halaman na nakita ni Moses sa bundok? Ang isang psychology professor mula sa Hebrew University sa Israel na nagngangalang Benny Shannon ay naglatag ng bagong teorya tungkol sa kwento ni Moses. Ayon sa profesor, ang kwento kung saan nagsimulang marinig at makausap ni Moses ang Diyos matapos niyang makita ang isang nasusunog na halaman ay isang kwento ng drug use sa Bible. Ayon sa teorya ng propesor, si Moses ay high noong mga panahong iyon dahil sa usok ng nasusunog na halaman, kaya niya nakausap ang Diyos sa taas ng bundok. Ngayon mga ka-LE, anong klaseng halaman ba o mababang punong kahoy ang inilalarawan ni Moses sa kanyang kwento? Matagal nang palaisipan ang nasusunog na halaman na nakita ni Moses sa banal na bundok. Pero base sa investigasyon ng mga scholar sa Sinai Peninsula, ang lugar kung saan sinasabing nangyari ang kwentong ito, ang nasusunog na halaman na nakita ni Moses ay isang mababang acacia tree at nagkalat ang punong ito sa hilagang Egypt at Sinai Peninsula.
Heto na mga ka-LE. Alam niyo ba na may ilang klase ng acacia tree ang nagtataglay ng dimethyltryptamine o DMT? Ito ay ang substance na matatagpuan sa mga halamang nakakahay at nagdudulot ng hallucinations tulad ng marijuana at ayahuasca. At makukuha lamang ang substance na ito sa acacia tree kung ang punong ito ay nagliliyab. Dahil sa oras na malanghap ng tao ang usok ng punong ito, sila ay makakaranas ng mga hallucinations at magiging high. Ngayon mga ka-LE, balik tayo kay Moses. Kung ang nasusunog na halamang inilalarawan ni Moses ay isang mababang acacia tree at nagtagal siya sa presensya nito, hindi mahirap isipin na nakalanghap siya ng usok mula rito kaya nagsimula siyang mag-hallucinate at makarinig ng boses. Ngayon mga ka-LE, hindi malayo sa katotohanan ng teoryang ito dahil ayon sa pag-aaral, ang mga taong nasa ilalim ng impluwensya ng drogang ito ay nakakaranas ng mga hallucinations at malalang spiritual experiences. Inulat nila na naramdaman nilang sila ay nakakakita at nakikipag-usap sa mga higher beings katulad ng mga Diyos, kagayang-kagaya ng nangyari sa kwento ni Moses. Ngayon mga ka-LE, hindi lang yan ang insidente kung saan sinasabing nagpapahiwatig ng droga ang isang biblical narrative. Halimbawa na lang mga ka-LE, tandaan niyo ba yung 3 bagay na inirigalo ng 3 haring mago ng isilang si Jesus? Ito yung ginto, mira at kamangyan. Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na ang mira at kamangyan ay mga substance na may kakaibang epekto rin sa ating utak? Sa panahon ngayon, ang mga ito ay ginagamit ng tranquilizers o pampatulog. Pero kapag ang tao ay nasobrahan sa paglanghap ng usok nito, sila ay magiging high at magkakaroon ng hallucinations. Mapapatanong ka talaga, bakit mga nakakahay na substance ang dinala ng mga mago kay Baby Jesus? Posible kaya na ang mga regalo nilang ito ay hindi para kay Baby Jesus, kundi para kay Joseph at Mary? Ang kwento ni Eva at Adan ay pinaniniwala ang nagpapahiwatig din ng unang tuklas ng tao sa mga halamang nakakahay. Sa kwento ng Genesis, pinagbabawalan ni Yahweh si Eva at Adan na kainin ang prutas ng puno na nasa sentro ng hardin. Malinaw na ayaw ni Yahweh na madiskubre ng dalawang ito kung ano ba ang meron sa prutas. Kaya naman tinakot pa niya ang dalawa na sila ay mamamatay kapag kinain o hinawakan nila ito. Ngayon mga ka-LE, habang wala si Yahweh, nilapitan ng ahas ang dalawa at inakit niya ang mga ito na kunin at kainin ang pinagbabawal na prutas. Pinangako ng ahas sa dalawa na ang kanilang mga mata ay mabubuksan at sila ay magiging katulad ng Diyos. Kinain nga ni Eva at Adan ang pinagbabawal na prutas at ang kanilang mga mata ay nabuksan. Ngayon mga ka-LE, may teoryang kumakalat na ang puno sa gitna ng Eden ay isang klase ng psychedelic plant. At alam niyo ba na parang hindi na bago ang teoryang ito dahil mukhang ang mga tao sa France noon pang 1300s ay naiintindihan na ang tinutukoy na puno sa Genesis ay nakakahay. Ang isang sinaunang simbahan sa France ay mayroong painting kung saan inilalarawan si Eva at Adan na kumakain mula sa pinagbabawal na puno sa hardin. At ang punong ito ay kanilang inilalarawan bilang isang higanting kabuti. Ngayon mga ka-LE, merong tinatawag na psychedelic fungus. Ito yung mga kabuti na tulad ng marijuana at ayahuasca ay nakakahay din kapag nakapasok sa sistema ng tao. Posible kaya na pinapahiwatig ng pintor nito na nadiskubre ni Eva at Adan ang mga hallucinogenic plants at fungi sa hardin ng Eden? Ngayon mga ka-LE, ang mga teoryang ito ay nagdala ng espekulasyon na ang mga sinaunang Hebrew daw ay may kaalaman na sa mga psychedelics na ito. At tulad ng ibang mga sinaunang kultura, ginagamit din nila ang mga drogang ito sa kanilang mga religious rituals. Ngayon mga ka-LE, heto nang nakagulat dyan. Noong 1960s, ang mga Israeli archaeologist na naghuhukay sa Tel Arad sa Jerusalem ay may nadiskubring isang sinaunang templo. Ang templong ito ay bahagi ng sinaunang
Kingdom of Judah. Ngayon mga ka-LE, ang ilang bahagi ng altar sa templong ito ay balot ng maitim na pulbos at inisip ng mga tao na ang misteryosong pulbos na ito ay durog na uling mula sa pagsisiga ng mga sinaunang Hebrew. Pero noong 2020, ang Hebrew University sa Israel ay nagsagawa ng chemical analysis sa mga itim na pulbos mula sa sinaunang altar at natuklasan nila na ang itim na pulbos na ito ay nagtataglay ng psychoactive compounds o yung mga kemikal na nakakahay. Sinasabi na ang itim na pulbos na ito ay maikukumpara sa mga hallucinogenic plants tulad ng marijuana. Ano kayang ibig sabihin nito mga ka-LE? Posible kaya na ang mga ancient Hebrew ay hindi naiiba sa kanilang mga kapitbansa? Bakit tayo makakita ng mga psychoactive na substance sa kanilang mga sinaunang altar kung hindi nila ginagamit ang mga ito sa kanilang religious rituals? Hindi na tayo dapat magulat sa mga bagay na ito mga ka-LE dahil ayon sa mga archaeologist, halos lahat ng sinaunang sibilisasyon sa lahat ng panig ng mundo ay may kanya-kanyang sariling uri ng mga halamang gamot na nakakahay at malaki ang naging impluwensya ng mga psychedelic plants na ito sa pagbuo ng mga sibilisasyon ng kani-kanilang belief system. Ito marahil ang rason kung bakit halos lahat ng sinaunang relihiyon ay may mga sinusunog na halaman o sinisilabang bagay sa kanilang mga templo at altar. Ito marahil ang rason kung bakit may mga relihiyon ngayon na nagpapausok bago nila simulan ang kanilang seremonya. Siguro, ang mga tradisyon at kasanayang ito ay alingaw-ngaw na lang ng tunay na ginagawa ng mga sinaunang tao noon. Ito ay ang paglanghap ng usok sa mga nasusunog na halaman upang makausap at makita ang kanilang mga Diyos. At ayan, ang The Burning Bush Theory. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic natin ito? I-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isang mga yan ha. Huwag nyong kalimutang bumisita sa pinakamalapit na Jackoy's Milkshake sa inyong lugar. At salamat sa Jackoy's Milkshake sa pag-sponsor ng video na ito. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita natin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ha. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala ha. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat.